Yan, may ayusin tayo ngayong Toshiba laptop. So itong laptop na to ay 15-year-old na. So talagang matanda na siya. Ang sira nito ay papalitan natin ng keyboard, tapos papalitan natin ng battery, and i-upgrade na rin natin sa SSD. Ito yung keyboard na nabili ko. So original to, galing ba to ng China. Yan, 95% new yan, talagang galing sa actual unit. Ito naman yung battery ipapalit natin. So yan, bagong bago. And syempre upgrade na din natin siya sa SSD. Yan, so 256GB ang ilalagay ko. Yan, simulan na natin. Ang pagtanggal nito, dito muna sa unahan. Maganda nung panahon yung mga laptop kasi yung keyboard napakadaling palitan. Dito lang sa ibabaw, tatanggalin lang to. Yan, tapos tatanggalin mong ganyan. Yan, tapos brush muna natin. Tapos tatanggalin mo yung 4 na tornilyo dyan. Ang 4 na tornilyo niya, naalisin natin. Yan, nakapatong lang to. Hindi tulad ng keyboard ngayon ng mga bagong laptop, talagang nakasolda na. Ang hirap tanggalin. So yan, pakatanggal ng tornilyo, iangat mo ng ganyan. Tapos yan, brush na muna natin bago natin ipatong yung bagong keyboard. Kailangan malinis. Yan, ito yung dapat malinis na malinis, walang alikabok. Yan, hanginan din natin. Yan, okay na. So ipatong na natin itong bagong keyboard. So ang paglagay ng flex nito, kailangan dahan-dahan lang, kasi pag nayupi yan, may mga keys na hindi nagagana. So kailangan talaga maingat yung paglagay. So ganito yung technique ko. Yan, subukan muna natin. Kailangan malinis din yung kanyang paglalagyan para hindi magka-problema sa contact. Yan, yan o. Yan yung technique ko. Gaganyan muna, tapos papasok ng ganyan, tapos ilalak na natin. Yan, tapos try natin kung yan, okay na. So patong natin. Yan, okay na yan. Tapos ilalagay na natin yung, babalik na natin yung mga tornilyo. Yan. So ganun lang magpalit ng keyboard nito. Napakadali, walang kahirap-hirap. So hindi pa natin yan matatry kasi i-reformat pa natin tong laptop at papalitan natin ng bagong battery. Yan, para maggamit ng maayos ng may-ari. Yan, brush ulit natin. Yan, para mawala yung mga alikabok. Yan, balik na natin yung kanyang cover. So ganun lang, tapos na. Dahan-dahan lang natin patong natin. Yan, so yan. Yan, tapos brush muna natin. Yan, sara na natin para palitan na natin ng battery at SSD. So ito yung kanyang lumang battery, patay na po yan. Yan, ito yung ating ipapalit. Yan, pero mamaya na natin ilalagay. Lagay na muna natin yung SSD nya para ma-upgrade na siya at bumilis. Yan. So yan yung hard drive nya. Alisin na natin, papalitan na natin ng SSD.
So lilinisan muna natin yan, syempre. Buksan na natin to SSD. Yan. Gusto ipapalis natin. Salisin na natin to sa case. Kailangan hindi nyo makalimutan kung paano siya nakalagay, kasi pag nabaliktad nyo yan, dagdag trabaho. Yan. Yan, ganun lang. Lalagay na natin yan. Pabalik natin yung tornilyo. So siguro rin yung lahat ng tornilyo mailagay para hindi siya galaw ng galaw. Kasi minsan pag hindi masyadong maayos yung pagkalagay, matagtag lang yung laptop, nagkakaproblema na. Yan, yan na natin. Yan, takpan na natin. Kailangan maayos din yung pagkatakip. Yan, buksan din natin yung RAM slot para makita natin kung yan, okay naman. So brush lang natin. Tapos yan, lagyan na natin yung battery para ma-reformat na natin. So yan, ready na to para installan ng bagong OS. So yan, saksak natin charger para siguradong hindi siya mag-off pag ini-install na natin ang bagong OS. Yan, kung makikita nyo, installing na yung kanyang OS. Gusto rin yung kanyang keyboard. So ito yung pinalitan natin. Kasi hindi na talaga to gumagana. Yan. Yan, tapos nang mag-install ng OS, kailangan na lang nating i-install yung mga driver at yung mga application na kailangan. So test natin tong keyboard. Makikita nyo lahat naman to ay gumagana. Yan, mapapansin nyo, smooth na smooth, talagang mechanical siya. Yan, goods na to. Need na lang natin i-install yung mga dapat i-install ng kailangan ng may-ari. Yan. Salamat.